Lahat po tayo ay yumuko, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat ho sa araw po na ito na ipinagkaloob ninyo sa amin. Dudulugo kami dito ho sa harapan ng inyong salita. Mag-aaral ho kami dahil umaasa ho kami na kung mauunawaan ho namin yung mensahe ng Biblia, maaari ho kaming magkaroon ng buhay na walang hanggan na magdadala ho sa amin dyan ho sa inyong walang hanggang kaharian sa langit. Samahan po ninyo kami sa oras po na ito. Buksan po ninyo na maluwang yung aming mata, yung aming puso, para humaunawaan ho namin yung kalooban po ninyo. Tulungan po ninyo kami na maituon yung 100% ng aming pakikinig, ng aming atensyon sa mahalagang mensahe ng Biblia. Ingatan po ninyo yung iba na on the way pa lang ho sa unang gabi ng Bible Seminar po na ito. At para ho sa akin na magpapahayag ng inyong salita, tulungan po ninyo ako, ilagay niyo ho sa aking bibig yung inyong salita para ho maipangaral at makaunawa ho ito pong mga kababayan ho namin dito ho sa Olongapo sa inyong salita. Mula ho sa umpisa hanggang sa matapos, sa inyo lang ho ako aasa at magtitiwala. Ito pong lahat ay aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay ho, umpisahan ho natin ito hong pag-aaral ho natin ng Biblia. Dito ho sa talata po na ito sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28. Huwag ho kayong mag-alala kung wala ho kayong Biblia. Lahat ho ng mga talata ipapakita ko ho dito sa screen. Ang gagawin lang ho natin, makikinig, magbabasa. Kaya sige ho, samahan po ninyo ako, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, alam ko ho, busy ho yung mga nandito ho ngayon. Okay? Yung iba siguro estudyante, yung iba siguro mga nagtatrabaho, mga nanay na nag-aalaga ng anak sa bahay, busy sa mga gawaing bahay. Pero maraming salamat ho dahil dumalo ho kayo sa Bible Seminar ho na ito. Okay? Siguro, yung kaklase, yung kaopisina, yung kapitbahay, sabi sa'yo, attend ka. May Bible Seminar kami. Pwede kang makinig. Meron hong tao na lumapit sa inyo, nag-imbita, pero isa ho yung malinaw. Ipapaliwanag ho ng Biblia, yes, may mga nag-imbita, pero sino talaga yung tunay na nag-imbita? Sino kaya yung nagpapunta sa atin dito sa lugar na ito para makinig ng salita ng Diyos? Yes ho, siya ho yung Diyos. Marami ho yung inimbitahan ng Diyos, pero sa dami ng inimbitahan, sa dami ng mga ipinamigay na mga flyers, okay? Sinenda ng message sa messenger, okay? Kinumusta, binahay-bahay, kayo ho, yung mga nagpaunlak, dun ho sa dakilang paanyaya ng Diyos. Ako, naniniwala ho ako, kahit naabala ho kayo, dumating kayo, meron hong espesyal na dahilan kung bakit ho kayo yung nakaupo dyan. Okay? So, yung Diyos, meron ho siyang gustong ibigay sa lahat ng tao. Parang regalo ba? Kayo ba gusto niyo po ba ng regalo? O, syempre, di ba? Pag sinabing gusto mo, bigyan kita, mabilis pa sa alas 4. Sige, di ba? Pero yung Diyos, meron siyang gustong ibigay sa atin. Okay? Ano yung gustong ibigay ng Diyos sa atin? Sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Itong kapahingahan po na ito, iba po ito. Hindi po yung kapahingahan ng laman o yung kapahingahan ng katawan yung gustong ipagkaloob ng Diyos. Tingnan nyo ho, kayo ho, anong oras na ba ngayon? Mag-aalas 7 na. Yung iba siguro sa inyo, gumising kayo alas 5, alas 6. Ngayon yung katawan, kamusta ho? Pagod na ho ba? Pagod na, hindi pa? Okay, yung iba, hindi pa, mabuti ho yan. Yung pagod na, huwag kayong matulog, ha? Pero anyway, pagod na, mamaya, pag uwi ng bahay, anong gagawin? Magpapahinga. Tama ho ba? Bukas, ganun uli. Pagdating ng gabi, magpapahinga uli. Ibig sabihin ho, yung kapahingahan, dito ho sa lupa, yung kapahingahan ng katawan, nawawala. Paulit-ulit, napapagod ka, ipapahinga mo. Tama ho ba? Ibig sabihin ho, yung kapahingahan na binabanggit ng Biblia, yung kapahingahan na gustong ibigay ng Diyos para sa bawat isa,
Ito ho ay kapahingahan ng Espiritu. O sa madaling salita ay tinatawag na buhay na walang hanggan o pwede ring sabihin kaligtasan. Okay? Narinig niyo na ho ba yung salitang buhay na walang hanggan? Narinig niyo na ho ba yung salitang kaligtasan? Opo. Okay? Kaya mahalaga ho yung mga bagay na pag-aaralan natin. Mahalaga yung bagay na gustong ibigay ng Diyos para ho sa atin. Okay? Pero, yung mga tao ho, minsan, hindi natin to masyadong pinag-iisipan. Alam niyo yung buhay na walang hanggan, alam niyo yung kaligtasan, palagay ko, narinig niyo na rin yung salitang langit. Tama mo ba? Oh. Lahat ng tao, pag tinatanong, naniniwala ako. Gusto ko rin pumunta ng langit. O, tanungin ko muna, sino ho ba sa mga nandito yung gusto pumunta ng langit? Yung iba, ayaw nyo? Ayaw nyo? Ay, sayang. Yes. Lahat ng tao, gusto nila pumuntang langit. Okay? Pero ang tanong, paano? Paano kaya? Kaya, yung mga tao, gusto nila pumunta. Ang problema, yung tanong na paano, hindi nila masyado pinag-iisipan. Bakit? Abala yung maraming tao. Marami silang iniisip. Okay? Kahit yung mga maliliit na mga bagay, pinag-iisipan ng mga tao. Pag nakatanggap ng sahod, paano ko kaya hahatiin ito? Pang matrikula, pang bayad sa yung kuryente, yung tubig. Tama ho. Actually, yung damit na susuotin mo nga ngayong gabi, pinag-isipan mo pa yan eh. Ano kayang isusuot ko? Magpapantalon ba? Magpapalda ba? Marami tayong pinag-iisipan. Maliligo kaya ako? Tama mo ba? Yes. Pero sa dami na pinag-iisipan natin, sabi ho nila, may isang bagay na higit na dapat na pinag-iisipan ng tao. May isang bagay na dapat na malalim na pinag-iisipan ng tao. Ano daw ho yun? Dito ho, ipapakita ko sa inyo, meron ho ditong French artist, siya ho si Auguste Rodin. Okay? Si Auguste Rodin, meron ho siyang masterpiece. Okay? Ito ho yung tinatawag na The Gates of Hell. Sa The Gates of Hell, sa taas, meron hong nakabilog na kulay pula. Pag zoom in po natin, yan ho yung tinatawag na The Thinker. Yan ho yung skulptura ng taong nag-iisip. Okay? Sabi nila, ang paliwanag, yung taong yan, pinag-iisipan niya, paano niya gugugulin yung buhay niya. Iniisip niya, paano niya gagamitin yung buhay niya. Pero sa katunayan ho, yung The Thinker na yan, ang bagay na pinag-iisipan niya, okay, ano yung buhay pagkatapos ng kamatayan? Kayo ho ba mga kababayan, naniniwala ho ba kayo may buhay pagkatapos ng buhay? Oo, hindi. Yes ho. Diba? Pag namamatayan tayo, hindi sila, ay, namatay siya. Sumimenteryo na siya. Hindi ho. Ang tao hindi sumisimenteryo. Ang tao, sumasakabilang buhay. Hindi sumasakabilang bahay, ha? Sumasakabilang buhay. Ngayon, ito yung bagay na kailangan nating pag-isipan. One day, mamamatay tayo. Naniniwala ho kayo? Ilan ho ang buhay nyo? Isa lang. Isang buhay, isang kamatayan. Ito ho yung tanong. Kayo ba mga kababayan, hindi ko alam ilang taon na kayo, may mga bata, may mga matatanda, may mga nasa gitna. Pero kayo ho ba, pinag-isipan nyo na yung tungkol sa kamatayan? Napaghandaan nyo po ba yung tungkol sa kamatayan? Sabi ng iba, ay opo, nakabili na po ako ng St. Peter. Actually, hindi ho. Okay? Actually, yung St. Peter, gano'n lang yun kalaki, maiksi lang yun na parte ng lupa. Tama ho ba? Oo. Kaya, sa sobrang abala ng mga tao, minsan ho, hindi na ho natin masyadong napag-iisipan tungkol ho dito. Okay?
Sige ho, makinig lang ho. Wala hong problema. Makinig lang ho maigi. Okay? Kayo ho, hindi nyo ba naitanong sa sarili ninyo kung bakit buhay pa kayo hanggang ngayon? Yung iba, mas bata, namamatay sila, nawawala sila. Pero paano kayo? Oh, bakit buhay pa kayo ngayon? Alam nyo kadalasang sagot? Yan. Bakit buhay pa kayo, nanay, tatay, kuya, ate? Bakit sa palagay ninyo buhay pa kayo? Sagot nila, palagay ko may mission pa ako sa buhay. Kayo, sa palagay nyo, bakit buhay pa kayo? Ganito rin ang sagot nyo? Ganyan rin ba? Sa katunayan wala namang mali dyan eh. Tama yan. May mission ka sa buhay. Ito ang tanong. Anong mission mo sa buhay? Buhay ka pa ngayon. Kasi may mission ka. O sige. Anong mission mo sa buhay? Dito, walang tiyak na kasagutan yung mga tao. Ang isip nila, siguro kailangan ko pang magtrabaho para tulungan yung mga pamilya. Okay? Kita ng pera, mag-ipon. Pero alam nyo sa Biblia may kwento tungkol sa bagay na yan. Okay? Ang isip ng mga tao, kadalasang iniisip ng tao, hindi ko kayo kilala, pero hulaan ko lang. Isa sa mga bagay na iniisip ninyo sa oras na ito ay pera. Tama, mali? Di ba? Umiikot yung isip ng tao sa pera. Minsan, tulog ka, naalimpungatan ka, ang isip mo, pera pa din. Tama mo ba? Yes, ang isip ng mga tao, kailangan magkapera, kailangan maging mayaman. Pero tignan natin, dito sa Biblia, may kwento yung Panginoong Jesucristo tungkol sa isang taong napakayaman. Okay? Ikikwento ko Luke chapter 12, 16 hanggang 19, babasahin ko Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Iniisip niya sa sarili, anong gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga ani? Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibahin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. At doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Ibig sabihin, pwedeng isipin natin to yung negosyante siya, okay? Meron siyang pinaglalagyan ng kanyang sabi dito, yung kanyang mga pag-aari. Pero isang araw, nag-boom yung negosyo. Kumita siya ng madami. Hindi na sapat yung lagayan ng pag-aari, kaya sabi niya, gigibain ko itong lagayan and then magtatayo ko ng mas malaki, doon ko ilalagay yung aking pag-aari. Halimbawa mga kababayan, ikaw to. Okay? Isang araw, okay, bigla nagkaroon ka ng 10 billion pesos. Okay? 10 billion. Maraming pera, konti. Gusto nyo, dagdagan ko pa? O sige, 20 billion, nagkaroon kang 20 billion. Sa mga estudyante muna tayo. Sa mga estudyante, meron kang 20 billion. Mag-aaral ka, hindi na. Wow, masipag Talaga? Yung iba, mag-aaral ka pa, hindi na. 20 billion Okay, syempre, ang isip mo dyan, syempre, hindi na. Laking pera. Doon naman tayo sa mga nagtatrabaho, sa mga nanay, sa mga tatay, 20 billion. Magtatrabaho ka pa, hindi na. Tatrabaho pa, hindi na. Malamang, maisip natin, hindi na. Okay? 20 billion. May pera ka, ganun kalaki, 20 billion. Okay? Maisip natin, hayahay na lang ako. Magsasaya na lang ako. Biling ko kung ano yung gusto ko. Kasi, may 20 billion naman ako. Tama o mali? Alam nyo, yung taong mayaman, yan din ang sagot niya. Tingnan nyo, pagpapatuloy ko, sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Yan ang sabi niya. Ay, ang dami ko ng pag-aari, ang dami kong pera. Ano gagawin ko? Magre-relax na lang ako.
mamamasyal, okay? Kain dito, kain doon. Ibig sabihin, magre-relax siya ng gusto. Parehas yung isip ninyo, tsaka yung isip niya, tama ho. Ano nangyari? Ito yung nangyari. Verse 20 hanggang 21, basahin natin ito ng sabay-sabay. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Yes, nagkaroon siya ng maraming pag-aari. Ang problema, ng gabing yun, namatay din siya. Kaya anong sabi sa kanya ng Diyos? Saan mapupunta yung mga bagay na inihanda mo? Ibig sabihin ng Diyos, mapapakinabangan mo ba? Yung bagay na yan? Mapapakinabangan mo ba yung 20 billion kung namatay ka? Hindi ho. Pero marami yung tao sa mundo po na ito, ang focus nila, ito, pera. Okay? Abala sila para kumita ng pera. Okay? Kaya, kailangan pag-isipan natin yung tungkol sa mahalagang mga bagay. Yes, mahalaga ho yung pera. Pero may higit na mahalaga kaysa sa pera. Okay? Pero minsan, kapag nag-iimbita ako para mag-Bible seminar, ang karamihang sagot, next time na lang ho, next time na lang. Busy po ako, next time na lang. Tingnan niyo yung sabi ng Biblia, Santiago, chapter 4, verse 14, sabi dito, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay, yes, naglalaho. Ito ho yung realidad ng buhay. Sabi ng Biblia, ang buhay ay parang singaw. Sa sinaing, pag angat mo ng takip, may usok na lalabas, after ilang segundo, wala na. Ganun ho yung singaw. Ang buhay ng tao, parang singaw. Ang iniisip ng iba, okay, ang buhay nila humahaba. Sabi ng iba, birthday ko, +1. Hindi ho. Kada taon na nagbe-birthday tayo, okay, -1. Actually, kahit hindi mo hintayin yung birthday, kada araw na gumigising ka, araw palapit sa kamatayan. Naintindihan niyo ho? Mamamatay ho tayo isang araw. Ang tanong, pinag-iisipan ba natin yung tungkol sa araw ng ating kamatayan? Kaya pag-isipan natin, ano ba yung buhay na ito? Ano ba itong buhay natin? Sabi ho ng Biblia, sa mga awit 90 verse 10, tignan niyo ho ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. Meron ho ba dito? 70 years old na? O magsi-70? Sige, kahit lampas ng 70, pakitaso yung kamay. Okay. Sabi ito daw yung reality ng buhay, 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. 70 hanggang 80 years yung reality. Yung iba dyan, hindi umabot. Malakas gumamit ng magic sarap, namamatay na maaga. Pero, sa 70 hanggang 80 years, ano daw meron? Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ito yung reality ng buhay. Tanong, naalala niyo ba kung kailan kayo humalakhak? Yung sobrang halakhak mo, ang sakit na sa tiyan, tapos tawa ka lang ng tawa? Naalala nyo? Hindi na. Hindi na. Isa pang tanong. Kailan kayo huling nag-alala? Ngayon. Kanina lang. Baka umulan. Yes, nag-aalala. Tama? Yung may narinig na tunog, nag-alala. Ano yun? Yes, ito yung buhay. Araw-araw, nag-aalala. Natutulog ka na nga lang, nag-aalala ka pa eh. Tama ho ba? Yes, ito yung reality ng buhay. Ito pa, ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. Ito yung reality ng buhay. Okay? Ang buhay daw natin, okay,
puno ng kaguluhan. Okay? Ano pa? Sabi ng iba, mahaba ang buhay. Hindi ho. Ano ang sabi ng Biblia? Job 14 verse 1 hanggang 2, ang tao na ipinanganak ng babae ay may maraming araw? Kaunting araw. Puno ng kaligayahan? Kaguluhan. Okay? Siya'y umuusbong na gaya ng bulaklak, maaring gwapo ngayon, maganda ngayon, pero sa dulo, nalalanta. Tumatanda ho tayo. Nawawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. Namamatay tayo. Ito yung reality ng buhay. Hindi nyo ba natanong, ba't ganito buhay ko? Hindi nyo ba natanong, kamusta ho ang buhay nyo, mga kababayan? Masaya ba kayo? Wala ba kayong problema? Araw-araw, marami tayong pinoproblema. Tama? Yes, ho. Pero, anong ginagawa ng mga tao? Ang buhay ng tao maiksi, maraming problema, maraming kalungkutan, pero anong ginagawa ng mga tao? Pinapalipas nila yan. Paano? Yan. Travel goals. Pasyal muna tayo. Punta muna tayo sa ganito. Punta muna tayo sa ganyan. Para lumipas yung lungkot, makalimot sa problema. Para sa mga kabataan, anong inaatupag? Ayan. Kahit laging talo, sige lang. Last game na lang, last game na lang. Pag-gising kinabukasan, absent sa trabaho, absent sa eskwela. Yung iba, pag maraming pera, hala, sige, party. Pero paano sa iba? Nawala talaga, na nadikdik na talaga, napuruhan na talaga ng kalungkutan ng problema. Anong ginagawa nila? Pasintabi ho, pero ito yung totoo? Yes, so. Nagsusuicide do sila. Kaya marami yung nababalita na ganito yung nangyayari. Mga kababayan, kung hindi natin alam yung layunin ng buhay, one day, baka ganito mangyari. Kasi maraming problema. Kaya kailangan nating pag-isipan, ano yung layunin ng buhay? Bakit ako nandito? Bakit pa ako buhay? May mission ako, ano yung mission na yun? Ulitin ko, para sa iba, kailangan nilang mag-aral. Okay? Kaya sila buhay pa, dahil estudyante, kailangan kong mag-aral. Para, pagkatapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho. Okay, may trabaho ka na. Ano na ngayon ang layunin ng buhay mo? Sabi ng iba, eto na, kailangan ko ng kumita ng pera. Kailangan ko na mag-ipon. Pag nakaipon, kailangan ko na rin ng makakasama sa buhay. Anong gagawin? Mag-aasawa. O, pag stable na lahat, okay na, nag-asawa na, ano mangyayari? Bubuo na sila ng pamilya. Ito mga bagay na ito, alam nyo ho, mahalaga yan. Okay? Mahalaga mag-aral. Pag di ka makapag-aral, mahirap maghanap ng magandang trabaho, tama? O kung mahanap ka magandang trabaho, of course, pwede ka makaipon kasi maganda yung kita. Tama mo ba? Pero, ito yung tanong. Tignan nyo ho, may tanong yung Biblia. Kung ma-achieve mo man lahat yan, ito yung tanong ng Biblia. Mateo 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamit niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay? O anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Meron ka nun, sige, na-achieve mo yun. Okay? Maganda yung pinag-aralan mo, may trabaho ka, marami kang pera, may asawa ka, maganda, may mga anak ka, malulusog sila. Pero, sabi, paano kung bigla ka namang mamatay? Ano mangyari? Tama mo ba? Tama mo mali? Kung ganun, ano ang layunin ng buhay? Bakit ka pa buhay? Simple lang ho. Mahalaga yung mga binanggit, pero ano yung pinakamahalaga? Basahin natin sa screen. Yes, maligtas. Ito ho yung layunin kung bakit ho tayo nabubuhay dito. Naintindihan nyo ho? Sa Bible seminar po na ito, gusto ko hong tanungin ninyo yung sarili ninyo gabi-gabi, naligtas na ba ako?
Kasi yung Diyos, ito yung layunin niya. Unang Timoteo, chapter 2, verse 4, basahin mo natin, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Lahat. Sabi dyan, gusto ng Diyos lahat. Tanong ho, kasama ka kaya? Opo. Lahat tayo, ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, maligtas. Kaya sabi niya, lapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. Ito ho yun. Gustong ibigay sa atin ng Diyos, kaligtasan. Naintindihan niyo ho ba mga kababayan? Kaya ho tayo mag-aaral ng Biblia sa linggo po na ito. Okay? Mga awit, 66 verse 16, babasahin ko ho, kayo'y magsiparito at inyong dinggin. Kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipapahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Gaya ho ninyo, okay? Isang araw, umupo din po ako sa inuupuan ninyo. Narinig ko, meron ding gustong ibigay yung Diyos sa akin. Nalaman ko, ngayon, kayo naman yung nakaupo dyan. Dahil nakaupo ka dyan at hindi mo pa alam ang tungkol sa kaligtasan, ito yung sabi ng Biblia. Ipapahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Meron hong ginawa yung Diyos para sa kaluluwa ng tao. Para magkaroon siya ng kaligtasan. Para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yan ho ang pag-aaralan ho natin sa buong Bible seminar po na ito. Okay? Baka isipin ninyo, ay punta tayo doon. Baka may pera, baka magbigay ng pera. Uunahan ko na ho kayo ha. Wala ho akong pera. Okay, wala ho akong pera. Baka isipin niyo, ay punta tayo, baka gumaling tayo sa sakit. Hindi po ako doktor. Wala po akong alam. Nainom din ako ng Alaxan, ng Biogesic. Baka isipin niyo, ay punta tayo doon, baka may blessing. Hindi po ako Diyos. Hindi ko kaya magbigay ng pagpapala. Kaya nang pinakilala kanina, isa po akong ibanghilista. Ano lang ang kaya kong gawin? Ito lang ho. Ituturo ko sa inyo yung Biblia. Okay? Kaya, anong dapat nyong gawin? Isaiah chapter 55 verse 3, basahin natin. Ang inyong tenga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay yes. Yan lang ho ang gagawin ninyo. Ikiling. Ibig sabihin ng ikiling, although mainit, although maingay, magulo, okay lang. Makinig ka lang maigi. Okay? Dahil sa pakikinig na yan, ano daw magiging resulta sa dulo? Ang iyong kaluluwa ay mabubuhay. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng kaligtasan. Naintindihan niyo ba? Okay. Ano bang gamit ng Biblia? O baka ngayon magtanong kayo, ano bang gamit ng Bible? Okay? Sabi ho ng Biblia, 2 Timothy chapter 3 verse 15, babasahin ko po. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Malinaw ho na sinabi para saan itong Bible. Okay? Yung banal na kasulatan, para saan daw yan? Magtuturo tungo sa kaligtasan. Naintindihan niyo ho? Mahirap ho makapunta ng langit kung hindi natin alam ano ang Biblia. Kaya ho tayo magba-Bible seminar. Okay? Kung maririnig natin yung mensahe ng Biblia, magkakaroon ho tayo ng tinatawag na tamang pananampalataya. Mahalaga ho ang pananampalataya, mga kababayan. Bakit? Ang pananampalataya, yung nagkokonekta sa tao at saka sa Diyos. Ngayon, maaaring sabihin ninyo, may pananampalataya naman ho ako. Tandaan po, may dalawang klase ng pananampalataya. May pananampalatayang tama, may pananampalatayang mali. So, paano ngayon natin malalaman kung ang pananampalataya natin ay tama o ang pananampalataya natin ay mali? Simple lang. Romans chapter 10 verse 17, basahin mo natin. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Malinaw ho na sinabi ng Biblia.
Yung pananampalataya, nanggagaling yan sa pakikinig. Ano ang dapat mong pakinggan? Ito hong Biblia. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho ba? Mahirap ho magkaroon ng pananampalataya kung hindi natin alam ang Biblia. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho? Yes ho. Okay? Kaya, John chapter 5:39 verse 40, babasahin ko po. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yung banal na kasulatan, ito ho yung Bible. Mag-aaral ka ng Biblia para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi niyo sa akin kanina, sino gusto pumunta ng langit? Yes, nagtaas ka ng kamay. Kung gusto mo talaga magkaroon ng kaligtasan, yes ho. May pagkakataon ka. Etong Bible seminar na ito ay magandang pagkakataon. Pero may problema. Sabi sa dulo, subalit, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Gaya ho ninyo, sinabi ko ho kanina, marami hong inimbitahan. Pero kayo lang yung iilan sa mga nagpaunlak. Maraming tao gustong pumuntang langit. Anong problema? Ayaw mag-aral ng Biblia. Nakakalungkot ho yun. Okay? Sabi nila, hindi ko na ho yan kailangan. Kasi ganito, kasi ganyan. Hindi po. Okay? Sa halip na, saliksikin yung Biblia, mas pinipili ng ibang mga tao yung sarili nilang paraan. Okay? Nakasulat ko yan sa Biblia. Ecclesiastes, bago ko ito sabihin, bago ko ito ipakita, tanungin ko muna kayo. Ilan ho ang Diyos? Po? May isang Diyos. Sino ho ang may-ari ng langit? Yung Diyos. Sino ang nakakaalam kung sino nakakaalam kung paano makapuntang langit? Yung Diyos. 'Di ba? Halimbawa, yung bahay mo, ikaw may-ari niyan. Palagay niyo ba pag tinanong ko yung mga tricycle driver paano makapunta sa bahay niyo, malalaman nila? Hindi lang malalaman, kasi hindi naman sila taga doon eh. Pero ikaw, kaya mo yang ipaliwanag, basta pagpasok mo diyan, pagbukas mo ng pintuan, pagkaliwa mo, kusina na yan. Pagkanan mo naman, andyan naman yung banyo. Kaya mong ipaliwanag. Tama mo ba? Tama mo ba? Yes, ganun din yung Diyos. Yung nag-iisang Diyos, siya ang nagmamayari ng langit. At yung Diyos na nagmamayari ng langit, siya yung may alam. Paano yung isang kagaya natin ay makapunta doon sa langit? Saan niya yun isinulat? Dito sa Biblia. Pero ulitin ko ho, maraming tao ayaw nilang mag-aral ng Bible. Gusto nila yung sarili nilang paraan. Kaya, sabi ng Biblia, Ecclesiastes chapter 7:29, tignan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit, nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Alam niyo yung mga tao, sa kagustuhan nila na makarating doon sa langit, dahil ayaw nilang mag-aral ng Biblia, nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Ano itong mga pamamaraan po na ito? Ito yung tinatawag nating relihiyon. Di ba kayo nagtaka ba't ang daming relihiyon? May Katoliko, may Iglesia ni Cristo, may Muslim, ano pa? May Saksi, may Adventist, may Kristiyano. Ang dami ho, tama? Yes ho. Okay? Paliwanag ko ho, kapag relihiyon ang meron tayo, ganito yung mangyayari sa atin. Hindi ko na ho kailangan yung Bible seminar, sir. Hindi ko na ho kailangan pag-aralan yung Bible. Bakit naman ho? Sumasampalataya naman po ako sa Diyos. So titingnan natin, yung pagsampalataya ba sa Diyos ay sapat na para makapunta tayo doon sa langit? Santiago 2:19, basahin natin. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Biblia mismo nagsabi, yung mga demonyo sumasampalataya sila, nanginginig pa. Kayo, sumasampalataya, tanong, nanginginig ba kayo? Hindi. Yung mga demonyo, makakapuntang langit, hindi. Yes. Ibig sabihin,
Yung sabihin na, sumasampalataya naman ho ako. Hindi ho yan sapat. Anong sinasampalatayanan mo? Wala nang sagot. Basta. Basta po. Ano pang karamihang sagot? Di ko na ho kailangan yung Bible seminar. Bakit naman ho? Di naman ho ako nakakalimot. Lagi naman ho ako nang dumadalangin sa Diyos. Nagpipray naman ho. So tignan ho natin kung pag nagpipray ba, pwede na makapuntang langit. Mateo 7:21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito ho, itong mga tao na ito, lagi silang nagpipray. Tinatawag nila yung Diyos, Panginoon, Panginoon, ibig sabihin nagpipray sila. Itong mga tao na ito, okay, ito yung ginagawa nila. Namatay sila, humarap ngayon sila sa Diyos. Ano nangyari? Kinuwento nila sa Diyos yung mga bagay na ginagawa nila. Tingnan nyo, 22, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng mga gawang makapangyarihan? Ito yung mga bagay na ginawa ng mga taong nagpipray sa Diyos. Okay? Nagpropesiya, ibig sabihin, nangangaral sila ng Bible. Mabuting gawain ito, hindi? Mabuti. Nagpapalayas ng mga demonyo. Yung iba, ay, talaga, mukhang nagpapalayas sila ng demonyo. And then, gumagawa sila ng mga gawang makapangyarihan. Yan ang sinabi nila sa Diyos. Panginoon, ito yung mga bagay na ginagawa namin. Alam nyo, nung sumagot yung Diyos sa kanila, nagulat ho sila. Kasi akala nila, dahil nagpipray sila, makakapasok sila sa langit. Anong sagot ng Diyos? 23, basahin natin. At kung magkagayon, ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng... Yes. Nagulat sila. Ganyan yung mga bagay na ginagawa ninyo. Okay. Sino ka nga? Nagulat sila. Hindi pala sila kilala ng Diyos. Naintindihan nyo? Kaya babalikan ko ho, yung 21, marami daw magsasabi, Panginoon, Panginoon, maraming magpipray, maraming nagpipray. Pero, hindi daw sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Basahin natin yung kulay dilaw, kundi, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa? Yes. Kung nagpipray ka, okay naman yan eh. Pero ang tanong, nagawa mo ba yung kalooban ng Diyos? Ngayon magtatanong kayo, ano ho ba ang kalooban ng Diyos? Nasa Biblia ho. 1:6-40, basahin natin. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang kalooban ng Diyos, buhay na walang hanggan. Ang kalooban ng Diyos, kaligtasan. Kaya sabi niya, lapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahingahan. Kaya kayo nandito. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho? Iba naman, Sir, wala naman akong tinatapakang mga tao. Wala naman ako inaargabyado. Palagay ko ho, pwede ako makapunta ng langit. Hindi rin ho. Okay? Sa Biblia ho, may isang tao, napakabait. Okay? Tumutulong. Okay? Nagbibigay ho siya ng, anong tawag dito? Ng limos. Lagi rin siya nagpipray. Pero sinabi ho ng Diyos sa kanya, sabi sa kanya ng Diyos, ipasundo si Pedro. Bakit? Bakit kailangang ipasundo si Pedro? Gawa 11:14, basahin po natin. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. Paano kayo mga kababayan? Mabait naman ho kayo, tama? Ay, hindi kayo mabait? O, mabait. O, tumutulong naman kayo sa kapitbahay. Tama? Ito yung tanong. Narinig nyo na ba yung salitang ikaliligtas ninyo? Yun o yung problema. Dapat nating marinig yung salitang ikaliligtas ho natin.
Kaya tayo mag-aaral ng Biblia. Okay? And then yung iba naman, ito, Sir, nagbabible din po ako. Nagbabible din po kami. So, kung nagbabasa ba ng Bible, pwede na makapasok sa langit? Isang araw ko, inutusan ng Diyos si Felipe. Sabi ng Diyos kay Felipe, sumakay ka doon sa karwahe. Kasi may taong nagbabasa ng Bible. Anong sabi? Gawa 8:27-31, sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at makisakay sa karwaheng ito. Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaías na propeta. Ang sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sinabi ni Felipe, paano nga ba? Malibang may tumulong sa akin. Sige ho, nagbabasa rin kayo ng Bible. Ito rin yung tanong. Naunawaan mo ba yung binasa mo? Anong sagot ninyo? Paano nga ba? Malibang may tumulong sa akin. Kaya mahalaga ho, maintindihan mo yung mensahe ng Bible. Hindi sapat, nagmarunong tayo magbasa, okay, mababasa mo. Pero ang tanong, naunawaan mo ba? Marami hong mga tao ho, sumasampalataya. Naglingkod, nag-offering, maraming mga bagay na ginawa. Anong problema? Hindi ho nila alam yung mensahe ng Biblia. Okay? Kaya, Marcos 2:24, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba't ito ang dahilan kaya kayo nagkakamali? Hindi ninyo nalalaman ng mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, itong mga bagay na ito, okay, ginagawa ho yan ng mga tao. Pag meron tayong relihiyon, ito yung mga bagay na gagawin sa atin. Hindi ko kayo kilala, pero palagay ko ganito yung nangyayari. Okay? Monday hanggang Saturday ng gabi, gagawin mo lahat ng gusto mo. Mag-iinom ka, magsusugal ka, magmumura ka, magagalit ka. Yan yung mga bagay na ginagawa ng usual day. Ay! Sabado na pala, hapon na pala, linggo pala bukas, magsisimba ako. Ano kaya magandang damit? Habang pinipili mo, yung sungay, bumababa na yan. Pagpasok sa simbahan, God bless you po. Peace be with you. Peace be with you. Hindi na talaga ako magsisinungaling. Hindi na ako iinom. Hindi na ako magmumura. Hindi na ako magsusugal. Okay, natapos na. Pauwi na. Pre, birthday ni ano? Sunod ako, bihis lang ako. Balik uli sa dati. Ang relihiyon, nakakapagod ho. Tama, mali? Yes. Kahit na matagal na tayong may relihiyon, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam, makakapunta ba ako ng langit? Tama o mali? Tama o mali? Yes. Kaya, ang sabi ni Pablo, Romans 10 verse 2, ako'y makakapagpatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos. Yes, yung mga taong relihiyoso, masigasig sila. Kahit ano na lang, ipaglilingkod nila yan. Kahit ako na lang magwalis. Kahit ako na lang magganito, magganyan. Gusto nilang gawin. Bakit? Kasi gusto nilang makarating ng langit. Kaya masigasig. Anong problema? Hindi ayon sa kaalaman. Yung sigasig ay hindi ayon sa Biblia. Naintindihan niyo mga kababayan? Kaya dito sa Bible seminar po na ito, hindi ako magtuturo sa inyo ng relihiyon. Mapapagod lang po tayo sa relihiyon. Okay? Ano ang ituturo sa atin ng Biblia? Kaligtasan. Ang paraan ng tao para makapunta siya ng langit, ang tawag dyan relihiyon. Masigasig ka lang, napapagod ka lang, pero hindi mo alam, makakapunta ba talaga ako ng langit o hindi. Tama, mali? Ang ituturo sa atin ng Biblia, ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Ang tinatawag natin doon ay kaligtasan. Salvation ho. Naintindihan niyo ho. Kaya ang Biblia, sabi niya, John chapter 12:50, basahin natin, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinabi, ayon sa sinabi ng Ama. Sa isang buhay na meron tayo,
Ito yung utos ng Diyos sa atin. Anong utos niya? Anong utos? Buhay na walang hanggan. Ito ho, okay yan. Sumasampalataya ka? Sige. Nagpipray ka? Sige. Gumagawa ka talaga ng mabuti? Sige. Nagbabasa ka rin ng Bible? Sige. Lahat yan ay mabuti. Pero tandaan mo, hindi ka inutusan ng Diyos sa mga nagawin yung bagay na yan. Ang utos sa'yo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Haharap ka sa Diyos, Lord, sumampalataya ako. Lord, nagpray ako. Lord, mabait ako. Lord, nagbasa rin ako ng Bible. Anong sabihin sa'yo ng Diyos? Okay. Teka lang, yung utos ko, buhay na walang hanggan, dala mo? Anong sagot nyo? Kung hindi, malaking problema ho yan. Naintindihan nyo ho. Naintindihan nyo ho, mga kababayan. Ang Diyos, gusto niya maligtas lahat. Ang Diyos, gusto niya maligtas ka. Kaya ka nakaupo dyan ngayon. Naintindihan nyo ba? Ngayon, itong tanong, buhay na walang hanggan ng buhay na walang hanggan, kanina pa, paano ba magkakaroon yan? Nabibili ba yan sa Mercury? Anong pinakamalapit na tindahan dyan sa inyo? May SM ba dito? Sa SM, makabili kaya tayong buhay na walang hanggan? Sa tindahan ni Aling Marites, meron kaya yan? Wala po. Pero sa Bible, nakasulat po yan. Okay? Makinig po tayo. John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Malinaw ho yung nakasulat sa Biblia. Minsan ho kasi yung mga tao, parang imposible ho yan. Diyos lang ho ang nakakaalam kung sino makakapunta ng langit. Hindi ho. Kasi kung Diyos lang ang nakakaalam, halimbawa may pila. Okay? Pangalawa ka sa pila. Sabi ng Diyos na nauna sa'yo, ano yung pangalan? Eric. Halimbawa pangalan Eric. Okay? Kung may Eric man dito, sakali lang ha. Eric, sabi ng Diyos sa kanya, Eric, sa langit ka pupunta. Ay, syempre, masaya siya. Punta ako ng langit. Ikaw na yung susunod sa pila. Halimbawa, ang pangalan mo ay Elmo. Halimbawa, ang pangalan mo Elmo. Elmo. Sorry sa impyerno ka pupunta. Ano kayang mararamdaman ni Elmo? Matutuwa siya? Pwede niya ngayon sabihin sa Diyos, bakit naman ganun, Panginoon? Hindi mo man lang sinabi na pupunta ako ng impyerno, di dapat naghanda ako. Tama. Pwede niyang paratangan yung Diyos, magulo ngayon sa langit. Tama. Kaya binigay ng Diyos yung Biblia. Para doon sa mga taong nagsasabing Diyos lang ang nakakaalam, sinasabi nila yon kasi hindi nila alam ang Biblia. Naintindihan niyo ho ba? Kaya tayo mag-aaral ng Bible. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, dapat kilala mo yung Diyos na tunay. O baka naman sabihin niyo, kilala ko naman yung Diyos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kilala niyo ba yan? Okay. Kilala? O hindi? Okay. Mamaya, punta tayo sa bahay niya. Samahan mo ko. Papapasukin tayong dalawa, ha? Tingnan niyo itong mga to. Kilala. Sabay, hindi kilala. Ano ba sila? Parang game show Kilala o hindi kilala. Kilala nyo hindi? So pwede tayo makapasok sa bahay niya mamaya. Kilala nyo kamo Pwede? Yun ang problema. Maraming tao, meron silang misconception pag sinabing kilala. Kanina ho, pinakilala ho ako. Ang pangalan ko ho ay Jano. Ibig sabihin ba magkakilala na tayo? Hindi. Alam nyo lang ang pangalan ko. Alam nyo ba size ng sapatos ko? Hindi. Alam nyo ba ang paborito kong ulam? Hindi. Sinong nakakaalam ng mga detalyen to? Yung asawa ko ho. Kasi kilala niya ako. Ibig sabihin ng kilala, may relasyon ka. Sino makakapasok na ba sa bahay ni Marcos? Yung mga kamag-anak niya. Kasi kilala niya sila. Kilala din nila si Marcos. Tama, mali?
Paano sa Diyos? Kung ang pagkakilala mo lang sa Diyos ay Diyos sa Tagalog, God sa English, okay? Ano ba sa Bisaya ang Diyos? Ginoo. Ibig sabihin, pwede na tayo pumunta ng langit? Hindi. Ibig sabihin na makilala, dapat magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Okay? Kaya pag-aralan natin, habang lumalalim yung pag-aaral sa Bible, okay, mas makikilala mo sino ang Diyos. Naintindihan niyo ho? Ang Diyos ho, sabi kasi ng iba, parang wala namang Diyos. Hindi naman siya nakikita. Yes ho, hindi makikita ang Diyos. Bakit? Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Anong ibig sabihin ng Espiritu? Lucas 24:39, walang laman at walang buto. Ito ho ang Espiritu. Ngayon, tanungin ko kayo, makikita mo yung Espiritu, hindi? O hindi? Hindi. Pero yung iba, sabi nila, nakakita ako ng Espiritu. Okay? Ang karamihang nakikita nilang Espiritu ay babae. Ang karamihang suot na nakikitang babae, puti. Anong tawag doon? Oh, tingnan nyo. Depende yun sa suot. Pag itim, tingnan nyo. Pag pula, paano kung rainbow? Party people? Pero natatakot tayo. Uy, baka may multo. O ngayon, tanungin ko kayo, may multo wala? Yes, sabi ng Biblia, ang Espiritu hindi nakikita. O may multo wala? Yes. Kaya pwede kang maghilamos ng nakapikit. Dati pag naghihilamos ka, nakadilat kasi takot ka sa multo. Pumikit ka. Magsipilyo ka sa gabi. Bukas na lang. Mumug na lang, bukas na lang, baka may sumitsit. Pag hindi mo alam ang Bible, maniniwala ka may multo. Wala akong multo. Akala mo lang meron. Salamin yun. Ay, ako lang pala to. Ay, hindi na nyo. Yes, so. Pero, ito ngayon ang tanong. Paano ko makikilala ang Diyos? Hindi ko siya nakikita. Paano ko siya makikita para makilala ko siya? Kaya ibinigay ng Diyos ang Biblia. Okay? Ebanghelyo ni Juan, chapter 1, verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Yung Diyos na hindi mo nakikita, nakakausap, naririnig, pwede mo makita, makausap at marinig sa pamamagitan ng Biblia. Ano ba ang Bible na ito? Lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ibig sabihin no, itong Bible na buo dahil sa wisdom ng God. Okay? Sabi dito, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyokan ng Espiritu ay nagsalita mula sa Diyos. Sabi ng iba, hindi ako maniniwala sa Bible. Sinulat lang yan ng tao. Alam niyo ho, tama ho yun. Sinulat yan ng tao. Simple lang. Sino ba magbabasa? Tao. Sino magsusulat dapat? Tao po. Kasi kung ang Biblia ay susulat ng aso, paano mo babasahin? Tama. Oo. Tao sila. Pero hindi sila pangkaraniwang tao. Anong klaseng tao? Mga taong inudyokan ng Espiritu Santo. Parang ganito ho. Yung Diyos, gumagamit ho siya ng tao. Pag magbibigay ho siya ng mga propesiya, ginagamit niya yung tao. Kaya sa Biblia, may propeta. Nagsasalita ng mga propesiya. So, anong sabi? Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon. Yung Diyos, may sinabi siya, isulat mo. Kaya sa Bible, may libro ni Jeremias. Madami ho. Daniel, Ezekiel. Yang mga tao na yan ay ginamit ng Diyos para maisulat ho itong Biblia. Okay? So,
Kaya sabi ng Biblia, saliksikin. Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Itong Bible seminar po na ito, magsasaliksik ho tayo para magkaroon ka ng tamang pananampalataya. Para malaman mo yung mensahe ng Biblia. Sa gitna ho ng kasaysayan ng tao, dumating ho si Jesus. Sa mga nag-aaral, ito ho naririnig ninyo, meron tayong tinatawag na BC, AD. Before Christ, Anno Domini. Yung AD, Anno Domini. Paano ba nag-umpisa ang Biblia? 2024 na po ngayon, Old Testament, 1,500 years bago ho yan natapos. Okay? Yung New Testament, 100 years para matapos. Ibig sabihin, ito hong Biblia, para mabuo, inabot ho yan ng 1,600 years. Okay? 2024 na po ngayon, yung Old Testament, 3,500 years na po yung nakakalipas. New Testament, 1,900 years na po yung nakakalipas. Okay? Pero ganun pa man, tuloy-tuloy po itong Biblia. Okay? Anong nilalaman ng Biblia? Anong meron dito? Meron po itong Old at New Testament. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. All in all, mukha lang po itong isang libro, pero ito ay mga libro. Okay? 66 books. Okay? At yung mga nagsulat ho nito, mahigit na nasa 40 tao. Mangingisda, general, hari. Tsaka, yung mga tao na ito, hindi sila nagmi-meeting. O ganitong oras, magkita tayo sa sulat tayo. Hindi ho. Pag namatay, pipili yung Diyos ng isang tao uli, itutuloy niya ho yung Biblia. At sa iba't ibang lugar, isinusulat ho ito. Sa Jerusalem, sa Samaria, sa Roma, sa Patmos, sa iba't ibang lugar po. Okay? Pero, iba't ibang tao, iba't ibang lugar isinulat, pero kung babasahin mo ho yung Biblia, parang isinulat lang ito ng isang tao. Bakit ho? Ang may akda ng Biblia, yung Diyos. Okay? Sa Old Testament, 3,800 times sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Bakit? Ang Biblia ho, galing sa karunungan ng Diyos. Hindi ho tao. Tao ang sumulat. Pero, yung sinulat niya galing sa Diyos. Tingnan niyo ho anong laman nito? Mula umpisa hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng tao sa pananaw ng Diyos. Kaya hindi huubra na tayo yung tao lang yung susulat. Tayo nga, hindi mo nga alam ano mangyayari pagkatapos ng 5 minuto eh. Tama. Paano pa yung hanggang matapos yung mundo? Imposible ho. Okay? Kaya itong Biblia ho na ito ho yung best-selling book. Okay? Hanggang ngayon, iniimprenta po ito. At itong libro po na ito, tinatranslate po ito sa iba't ibang wika. May English, may Japanese, may Korean. Dito sa Pilipinas, iba't ibang dialekto. Okay? May Bisaya. Bakit ho? Bakit kailangan na i-translate? Dahil itong Biblia, pwedeng magturo sa tao ng kaligtasan. Naintindihan niyo ho? Pero, marami pa rin tao, di sila naniniwala. Di yan totoo. Hanggang sa, nadiscover ho nila yung tinatawag na Dead Sea Scrolls. Ito ho yung mga sinaunang Biblia na isinulat, mahabang panahon na yung nakakalipas. Ipapakita ko sa inyo ito hong video clip. Panoorin ho natin ito ng saglit. Ang Qumran ay matatagpuan mga 1 milya ang layo sa gawing hilagang kanluran ng Dead Sea. Ito ay may layo na 9 milya, timog ng Jericho at 14 na milya sa kanluran naman ng Jerusalem. Ang lugar kung saan ito matatagpuan ay tinatawag na ngayong West Bank. Ang Dead Sea ay nasa 1,300 feet below sa sea level. Ito ang pinakamababang level sa mundong ito. Kung pag-uusapan ng lugar ng Qumran, hindi maaalis sa atin na talakay ng isa sa pinakamahalagang archaeological discovery patungkol sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Isang araw noong 1947, may isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakadiskubre ng mga banga na may lamang balumbon ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang nawawalang hayop na kanyang ipinapastol, naghagis siya ng baton sa kuweba at may narinig siyang nabasag at doon niya nakita ang mga banga.
7 balumbon ang una niyang nahanap at doon na nagsimula ang pagkadiskubre ng Dead Sea Scrolls. Napasakamay ng mga dalubhasa ang mga balumbon na ito at doon nalaman ang kahalagahan ng discovering ito. Inisip nila na may iba pang mga balumbon sa lugar na iyon, kaya mula 1947 hanggang 1956, isinagawa ng mga dalubhasa ang masusing paghahanap na iba pang scroll sa lugar na iyon. Nahanap nila ang mahigit 900 na scrolls mula sa 11 kuweba. Ngayon, ang mga scrolls na ito ay matatagpuan sa Israel Museum. Ang pagkatuklas ng Dead Sea Scroll ay napakahalaga sapagkat ang mga ito ang magpapatotoo sa Biblia. Ito kasi ang mga sinaunang Biblia na sinulat ng mga Hudyo na siyang itinuturing na orihinal. Ang pagkakadiscover ng Dead Sea Scroll ang siyang tumapos sa lahat ng duda tungkol sa Biblia. Dahil sa Dead Sea Scroll, kumpiyansa na tayo na ang Biblia ang hawak natin ngayon ay walang pinagkaiba sa orihinal na Biblia, na ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay totoo at ang Biblia ay hindi talaga nagbago, walang dagdag at walang bawas. So, nung na-discover po itong Dead Sea Scroll, yung agam-agam ho ng mga tao na di yan totoo, may bawas na, nadagdagan na yan, nawala ho. Okay? Kaya, nakakasigurado daw tayo na yung Biblia natin ngayon ay siya ring Biblia nung unang panahon. Naiintindihan niyo ho? Then, paano makikita ang Diyos? Okay? Yung Biblia ho, habang patuloy ho natin na pag-aaralan ito hanggang session 5, yes ho, makikilala ninyo yung tunay na Diyos. Okay? Isa pang paraan, ito ho, sa pamamagitan ng mga nilikha ng Diyos. Okay? Genesis chapter 1 verse 1, basahin po natin. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito ho, mahalaga ho ito mga kababayan. Yung Genesis, ito ho yung unang aklat ng Biblia. Unang kapitulo, unang talata. Sa umpisa ng Bible, pinakilala ng Diyos kung sino siya, ako ang tagapaglikha. Mahalaga ho, maintindihan mo yung God bilang creator. Kasi kung hindi mo alam na nilikha ka lang ng Diyos, pwede ka ngayong magmalaki sa harapan ng Diyos. Hindi ko yan kailangan. Hindi ko kailangan yung Bible. Ibig sabihin, nagmamalaki tayo. Sinasabi natin, hindi ko kailangan yung Diyos sa buhay ko. Kaya pinakilala ng Diyos, ako ay tagapaglikha. Okay? Kung siya ang tagapaglikha, patutunayan ho natin. Hebreo chapter 3 verse 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Malinaw ho na sinabi ng Bible, lahat ay nanggaling sa Diyos. Ngayon, para patunayan, marami ho yung mga lihim ng mga likha ng Diyos. Okay? Kung yung Diyos yung gumawa, dapat alam niya yung mga sekreto. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Dito ho, meron akong box. Kung sino ang makakahula, meron ho kayong premyo. Oh, yan ha. Ano yan ha? Maayos na usapan. Anong laman ng kahon? Dapat eksakto ha? iPhone. Oh, yan. Hindi. iPhone yung premyo. Oh, sige. Oh, yung mga iba. Ay, boom. Nagising eh. Gising-gising tayo. Oh, anong laman ng kahon? May narinig na ako ha. Bible, mali. Buhay na walang hanggan. Krus, mali. Di nyo alam, ako alam ko. Panda. Panda, ayaw nyo maniwala, papakita ko, panda. Oh, last chance. Oh, gising na gising eh, pero kanina yan. Ano ang laman ng kahon? Huling hula. Dapat eksakto ha. Hula. Ano ang laman ng kahon? Oh, ayaw nyo nang umula. Nawala ng pag-asa. Hindi nyo alam no? Ako alam ko.
Si Spider-Man. Ayaw niyo maniwala? O, pakita ko sa inyo, Spider-Man. Ninyo, ba't di nyo alam? Ako alam ko. Kahit nakatago, alam ko eh. O, ba't ganun? Simple lang ho yan. Ako kasi yung gumawa. Ganun din yung God. Kung siya talaga yung gumawa, alam niya dapat yung mga lihim na yan. Okay? Kaya sabi ng Bible, Romans 1:19-20, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Ibig sabihin, yan, lahat nakikita natin. Yamang ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, kasi nga hindi natin nakikita yung Diyos, ganun pa man, naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Tumingin ka lang daw sa paligid. Matututunan mo, meron talagang Diyos. May buhay na Diyos. Mula sa kalawakan, pasok ho tayo sa loob. Ito ho yung universe. Ito yung mga planeta. Okay? Ito ho yung Earth. Okay? Planeta ho natin. Sabi, Job 38 verse 5, sinong nagpasya ng mga sukat niyon? Tiyak na alam mo. Sinong nag-unat ng panukat sa ibabaw na to? Meron daw ditong binabanggit may sinukat. Meron daw nagsukat. Ano yung sinukat? Sino ang nagsukat? Ito ho yung binabanggit na mga sukat. Okay? Yung layo ng mundo at saka ng araw, ang sukat ho niyan, eksakto ho yan. 150 million kilometers. Walang dagdag, walang bawas. Pag yung mundo, lumayo lang ng konti sa araw, mag-yelo ho tayo. Pag yung mundo, lumapit ng konti sa araw, masusunog ho tayo. Sakto ho yung sukat na yan. Ano pa? Yung layo ho ng mundo at saka ng buwan, 380,000 kilometers. Alam nyo ba kung bakit meron tayong buwan? Alam nyo yung gawain ng buwan? Ang gawain ng buwan, nagpapaalo ng mga dagat. Matalino ho yung Diyos. Ang lawak ho ng dagat. 70% ng mundo, tubig. Paano yun malilinis? Meron bang mag-a-apply? Mag-a-apply po ako, lilinisin ko ho yung buong karagatan. Hindi kaya. Kaya yung Diyos, gumawa siya ng tagalinis. Yun yung buwan. Siya yung nagpapaalon dahil sa gravity. Pag full moon, high tide, di ba? Pag walang buwan, low tide, di ba? Yes, so. Pag yung mundo lumapit ng kaunti sa buwan, lulubog yung maraming bansa. Okay? Lagi ho may tsunami. Pag medyo malayo, walang alon. Stagnated yung tubig, babaho, mamamatay yung mga isda. Yan ho, Diyos ho yung gumawa. Okay? Yung Diyos yung nagsukat. Ano pa? Iniunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman. Ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Ito ho, common knowledge na po ito. Pero before, common knowledge ba to? Hindi ho. Yung mga ancient Indians, before, yan ho yung tingin nila. Yung mundo, ganito daw yan. Okay? Yung mundo, nakapatong sa cobra, na nakapatong sa pagong, na nakapatong sa elepante. Yan daw yung mundo. Sabi ng mga ancient Indians. Yung mga ancient Sumerians, ito ho yung isip nila sa mundo. Flat. Hindi ka pwedeng lumayo. Mahulog ka. Okay? Pero, sabi naman ng iba, bit-bit ni Atlas. Pag nangawit, ilipat sa kabila. Kaya, nalindol daw. Yan ang isip ng mga tao. Pero nung lumabas ho yung tao sa mundo, nakita ho nila. Okay? Ang mundo ay nakalutang sa kawalan. Ito ho yung mundo ho natin. 3,500 years ago, nakasulat na ho yan sa Bible, pero recent lang ho yan nakita, na-discover ng mga tao. Okay? Ito pa, water cycle. Alam niyo ba kung paano umiikot yung tubig? O yung mga estudyante? Di ba? Evaporation. Tapos, absent sila ng tinuro. Condensation. Tapos, precipitation.
Akyat, bibigat, babagsak. 3,500 years ago, nasa Bible na ho yan. Sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailan lang, evaporation, dinadalisay, condensation, condensation and then precipitation. Ang kanyang ambon sa lupa na ibinubuhos. Yan ho, water cycle. Nasa Bible ho yan. Then yung kidlat, di ba? Job 36:32, tinatakpan niya ng kidlat ang kanyang mga kamay, inuutusan na ang tanday patamaan, kaya may lightning strike na tinatawag. Tumatama yan sa mga matataas na building, doon po sa mga puno, kahit sa lupa. Tama mo ba? O, pag kumidlat, anong kasunod? Anong kasunod? Kulog. Nasa Bible din ho yan. Tingnan nyo, kasunod nito'y dumadagundong ang kanyang tinig, siya'y kumukulog. Kaya pag medyo magugulatin ka, pag kumislap, anong ginagawa? Takip ng tenga. Kasi alam, kukulog. Okay? Pero, bukod dyan, alam niyo ba yung kidlat, nagbibigay siya ng pagkain? Yung iba, pag kumikidlat, natatakot. Hindi. Dapat to ay nagpapasalamat tayo. Bakit? Nagbibigay yung Diyos ng pagkain. Tingnan nyo. Narito ang kanyang kidlat, sa palibot niya ay kanyang kinakalat. Tinatakpan niya ang mga ugat ng dagat sapagkat sa pamamagitan ng mga ito hinahatulan niya ang mga bayan, saganang pagkain ay kanyang ibinibigay. Anong ibig sabihin nito? Ano yung connection ng kidlat sa mga pagkain kinakain ho natin? Ganito ho yan mga kababayan. 78% po ng atmosphere, nitrogen ho yan. Okay? Yung nitrogen, pag nakukuha ko yan ng mga halaman, nagiging super fertilizer ho sila. Pero paano yan nangyayari? Yung mga nitrogen ho sa atmosphere, pag kumikidlat, sumasabog ho yan sila. Nagiging particle sila. Pag sabog ho yan, pag umulan, bumabagsak ho yan sa mga halaman ho natin. Kung meron kang kakilala na nag-aani, tanungin nyo sila, pag makidlat, mas maganda ho ang ani nila. Kaya nga, hindi nakakapagtaka, tingnan nyo ho. Paano nangyari yan? May mga halaman na tumutubo sa mga bato. Tama ho? Sa mga matataas na bato, meron hong mga malalaking mga puno. Paano mangyari yan? May aakyat kaya dyan, tapos didiligan niya, lalagyan niya ng fertilizer? Wala ho. Okay? 3,500 years ago, nakasulat ko yan sa Biblia. Kaya, sabi niya, Isaiah 45:18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng lahat. Siya ay Diyos na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Na kanyang itinatag, hindi niya ito nilikhang sira, ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Ito lang ho yung planeta kung saan nilikha ng God, pwede tayong mabuhay. Pero marami hong mga scientifico, hindi nila alam ang Bible. Anong ginagawa nila? Hanapin natin yung Earth 2. Buong buhay nila, dinedicate nila para hanapin yung planetang susunod. Kasi daw, yung planeta ay masisira. Pero wala hong ganun. Ito lang yung planetang nilikha ng Diyos. Mas maintindihan niyo ho yan sa mga susunod na session ho natin. Okay? Sunod, mga hayop, mga halaman, magpapatunay sila, may Diyos. Tingnan nyo. Job 12:7-9, ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop, tuturuan ka nila. Ang mga ibon sa iyong papawid at kanilang sasabihin sa iyo. O ang halaman sa lupa at tuturuan ka nila. At ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Tanungin mo daw sila. Ibig sabihin ng tanungin, obserbahan mo lang. Okay? Baka mamaya yung aso ng kapitbahay mo, tanungin mo, sinong gumawa sa iyo, bantay? Kinagat ka tuloy. Ibig sabihin nito, kung mag-observe ka, malalaman mo, may Diyos talaga. Buhay talaga yung Diyos. Okay? Bibigyan ko kayo ng halimbawa, mga kababayan, sa isda tayo kasi marami ho yung example pero dahil kulang yung oras. Ito ho, tinatawag po itong Asian archer fish.
Etong Asian archerfish, napakatalino. Okay, napakatalino. Panoorin niyo yung video clip. Tanungin ko muna. Yung mga bata, pag hindi nila alam kung paano nila gagawin, kanino sila magtatanong? Sa mga matatanda, di ba? Kasi na-experience na nila. Tama o mali? Tingnan nyo ito ha. Tingnan nyo. Nakaka-amaze. Among Asian archerfish, it's the biggest that gets the most food. Yung mga isda, usually, doon ho sila kumakain sa ilalim ng tubig, tama? Pero itong Asian archerfish, kakaiba ho siya kung paano siya hahanap ng pagkain. And they have an extraordinary method of catching prey. They fire a powerful jet of water at their target. The best shooters will grow quickest. With food scarce, there's a race among small fish to master the water jet technique. But it's difficult to perfect. So, hindi niya matamaan, bata pa siya eh. A fish must adjust its jet based on the prey's size and distance, and then compensate for the way light bends as it passes through the water surface. Getting it right can take hundreds of attempts. But there is a way to shortcut the learning process. A youngster can seek out a larger archerfish. So ano nangyari? Yung maliit, dahil hindi niya alam kung paano mag-hunting, nanonood siya doon sa mas matanda sa kanya. Palagay nyo, sino nagturo sa kanya niyan? Pag hindi mo alam, magtatanong ka sa matanda, naintindihan mo, may nagturo kaya sa kanyang ganyan? Hindi ho. Alam nyo ho, para ho makatama ho siya, alam nyo ho, kinakailangan magaling siya sa physics, magaling siya sa refraction, magaling siya sa math, magaling siya mag-compute. Saan kaya ito nag-enroll? Tingnan nyo ho, ganyan ho yan ho. Ito yung target, pero dapat dun siya magbabato ng tubig. Kasi, iba ho yung itsura sa taas, iba yung itsura sa baba. Kailangan niya ho yung computein. Saan kaya siya nag-enroll? Sa Ateneo kaya? Sa Lasal? Sino ho nagturo sa kanya niyan? Yung Diyos. Yung aso ninyo, bakit siya kumakahol pag may hindi siya kilala? Diyos. Nagbigay ng karunungan sa kanya. Marami ho. Mag-obserba lang daw ho kayo. Yung design ng mga halaman, marami ho. Dahil kulang yung oras, hindi ko masyadong maipapaliwanag. Pero yung mga yan, nagpapaliwanag sa atin, may Diyos. May buhay na Diyos. May Diyos na tagapaglikha. Naintindihan niyo ho? And then, bago tayo maghiwalay, ito ho, balik tayo sa sarili ho natin. Okay? Balik ho tayo sa buhay. So, tayong mga tao, pag-isipan natin, tayo yung pinaka-importanting gawa ng Diyos. Awit 139:14, basahin natin, ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkakagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kung titignan daw natin yung sarili natin, ito ho mismo, magsasabi sa atin gaano ho kagaling yung Creator God. Okay? Kung titignan mo daw yung sarili mo, kakilakilabot ka daw. Mamamangha ka daw. Bakit? Tingnan nyo ho yung kamay.
pantay, pantay ho yung mga daliri ng kamay nyo? Hindi. Pero pag may kukunin ka, at some point, pumapantay sila. Tama, mali? Yes, so, design yan para makakuha ka. Kasi kung pantay yan kagad, wala na. Hindi mo yan makuha ng maayos. Bakit meron kang fingerprints? Kung wala yan, wala ho, mahirap ho mag-grip. Diba? Bakit itong kamay, nabibend? Kung hindi yan nabibend, paano mo kakainin yung fried chicken? Paano kayo iinom? Tansyahan pa yan. Tama, mali? Yung ilong, bakit pababa? Hindi pataas. Kasi kung pataas yan, maulan, wala kang payong, patay ka. Tama? Ito yung design ng God. Bakit ganyan? Pag may kakainin ka, bago mo makain, maaamoy mo, ay sira. Tama, mali? Bakit yung mata nandito? Bakit hindi dito? Ito ho design ng God. Naintindihan niyo ho? Oh. Yung basic unit ng human system, ng human, alam niyo ba kung ano? Basic unit ng katawan? Basic element ng katawan, alam niyo ba? Cell. Alam niyo ho yung cell? Sabi dito, average human body contains 75 plus trillion cell. Pero yung isang cell, yan ho yung parts. Antindi. Okay? Lysosomes, mitochondria, okay? Cilia, endoplasmic reticulum. Kaya nyo ipaliwanag tong mga to, o mga estudyante? Kaya? Pero sino nag-design yan? Yung God. Yung mga ugat ng katawan natin, fun fact, sabi dyan, yung total length ng blood vessel ng tao, 100,000 kilometers. Pag dudugtong-dugtongin daw yan, pwede mong ikutin yung mundo ng 2 ulit. Ayaw niyong maniwala. Gusto niyong mag-volunteer. Meron ba? Testingin lang natin. Yes, ano pa? Lahat ng muscle ng katawan pwede mong galawin. Tama. Pero may isang muscle na hindi mo pwedeng kontrolin. Ano yun? Yung puso. Pwede ba yan? Pag gusto mo na matulog, off ko muna yung switch. Wala na. Hindi ka na magigising. Yung God, siya yung nag-on ng switch ng puso para mag-pump ng dugo. Pag huminto yan, mamamatay ka. The fact na yung puso mo tumitibok pa rin, isa lang ibig sabihin yan, may buhay ka pa, may pag-asa ka pa, may tsansa ka pa para maligtas ka. Naintindihan niyo ho? Yes ho. Alam ng God lahat sa atin. Sabi niya, Matthew chapter 10:30, maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang lahat. Ibig sabihin niyan, alam ng God lahat tungkol sa iyo. Actually, alam niya may problema ka ngayon. Alam niya malungkot ka ngayon. Alam niya marami kang iniisip. Alam niya meron kang hinahanap. Kaya ka nakaupo dyan. Naintindihan niyo, mga kababayan? Tayo ho, pinakamahalagang likha ng Diyos. Okay? Genesis chapter 1:27, dito maintindihan ninyo, bakit tayo mahalaga? Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sariling larawan. Pinag-aralan natin kanina, ang Diyos ay Spiritu. Yung larawan ng Diyos na ibinigay sa atin, hindi yung ilong, yung mata, hindi. Espiritu ho. Tayo mga tao, pinakamahalaga kasi meron ho tayong espiritu. Genesis chapter 2 verse 7, nilalang ng Panginoon Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Meron kang katawan. Ito yung physical body. Sabi sa pag-aaral, yung element ng balat, yung element ng alikabok, parehas lang ho sila. Okay? Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok. At hiningahan ng mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay,
At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Meron ka ding espiritu sa loob mo. Naintindihan niyo ho? Tayo, may physical body and meron tayong spirit. Para ma-prove na meron tayong spirit, relihiyoso tayo. Naghahanap tayo sa Diyos. Okay? Meron kang konsyensya. Alam niyo ba konsensya? Alam niyo ba konsensya? May konsensya ba kayo? Wala. Meron. Tingnan niyo, oh. Romans 2:15, kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin ng kanilang budhi. Ibig sabihin ng budhi, konsensya. At ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Kaya minsan, mag-isa ka lang, gumagawa ka ng mali, parang may nakakakita sa iyo. Inuusig ka ng konsensya mo. Sabi dyan, no, nagbibintang. Uy, kasalanan mo yun, umamin ka na, ibalik mo na yung pandesal, ibalik mo na yung pambura, aminin mo na, ikaw nakabasag. Kahit na ikaw lang, konsensya, ibig sabihin, dalawa. Science, ibig sabihin, nakakaalam. Dalawa ang nakakaalam. Sino? Ikaw at saka yung Diyos. Konsensya. Sabi dyan, nagdadahilan sa isa't isa. Minsan, sinisisi ka ng iba, pero anong sabi ng konsensya mo? Okay lang yan, wala kang ginawang mali. Tama, mali? Ito ho, nagpapatotoo, meron kang espiritu. Kasi may konsensya ka. Iniligay yan ng Diyos sa iyo. Okay? Ano pa? Pagpapatotoo na meron kang espiritu, ayaw mong mamatay. Gusto mo mabuhay ka ng mahaba. Gusto mo mabuhay ka ng walang hanggan. Kaya tayo, kapag naiiwan, namamatayan, nalulungkot tayo. Diba? Ecclesiastes 3:11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Sabi ng iba, galing daw tayo sa unggoy. Hindi ho. Yung mga unggoy, wala ho silang spirito. May bago kang alagang tuta, nginat-ngat yung tsinelas mo, ine-expect mo magpapaliwanag yun sa'yo. Sorry po kala ko ho kasi pagkain eh. Mayroon ba? Aso nakakagat ng kapitbahay, sorry ho Mayroon ba? Wala ho. May nakita kayo pusa? Nagsisimba? Nagpipray? Wala ho. Okay? Malaki ho yung pinagkaiba ng tao sa hayop. Bakit? Meron ho tayong espiritu. Ito ho yan, mga kababayan. Yung mga hayop, ito yung totoo, wala silang concept ng bukas. Kaya wala silang pakialam. Tingnan nyo, pag uhaw, kahit tubig kanal, iinumin nila yan. Pag gutom, kahit inuud na, kakainin nila yan. Bakit? Wala silang concept ng bukas. Ang focus lang nila, ito lang. Pero paano tayo mga tao? Pag uhaw ka, tubig kanal, lalabanan mo? Hindi. Malinis ba to? Pag kakain, gutom na gutom, may amag na, kakainin mo? Hindi. Bakit? Nag-aalala ka, ay baka magkasakit ako. Tama ho. Tama ho. Kaya dahil may espiritu tayo, naghahanda ho tayo. Okay? Kaya sabi ng Bible, awit 49:20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Bakit sa harapan ng God, marangal ka? May spirit ka. Ang problema, kung ang focus mo lang, yung mga bagay dito lang sa lupa, hindi ka maghahanda tungkol sa kamatayan, gaya ka lang daw ng hayop na namamatay. Yung mga hayop, ang isip nila, ngayon lang. Okay? Dapat po tayong maganda. Bakit? Meron ka ring espiritu. Ang problema, maraming tao nakatuon sa physical lang. Yung mga kababaihan, hala, sige, make up, maganda, maganda. Yung mga kalalakihan, di ba? O, pag nagmumol, yung mga kabataan, pagdating mo ng mall, saan ka unang-unang pumupunta? Shopping? Wow, daming pera.
Sa CR, mag-check muna, okay pa ba? Retouch muna. Di ba? Oo. Masyado tayong nakafocus sa panlabas. Pag gutom, sige, banat ng pagkain. Pero paano yung espiritu? Di ba? Sino ako? Bakit ako ipinanganak? Napakahalagang tanong. Although sumasagi sa isip, pero sa sobrang busy mo, hindi mo yan masyado pinag-iisipan. Ito po, layunin ng Diyos. Yung paglikha ng Diyos, lahat may layunin. Nilikha ng Diyos yung mundo. Bakit? Para may mapaglagyan yung mga halaman. Nilikha ng Diyos yung mundo at halaman para may mapaglagyan yung mga hayop at may pagkain sila. Bakit nilikha ng Diyos yung mundo, halaman at hayop? Para pagdating ng tao, may tirahan tayo, may pagkain tayo. So, bakit ka nilikha ng Diyos? Para lang dyan? Kung hindi mo alam yung purpose ng buhay na yan, sayang. Tignan nyo ho. Ano ang tama? Nabubuhay ka para kumain? O kumakain ka para mabuhay? Anong tama? Nabubuhay ako para kumain o kumakain ako para mabuhay? Anong tama? Number 1, number 2? Number 1, number 2? Number 1? Kung number 1, ibig sabihin, nabubuhay ka para kumain ka lang. Yun na yun? Hindi ho. Ang tama, kumakain ka para mabuhay ka. Bakit? Kasi marami ka pang bagay na dapat gawin. Kung hindi mo alam yung purpose ng buhay mo, wala, sayang. Pero ito yung totoo. Bakit ba tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo pinanganak? Ano yung purpose ng buhay? Isa lang. Para makarating ka sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos, maligtas ka. Yan yung purpose ng buhay. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. One day, mamamatay ka. Ililibing ka, alabok ay babalik sa lupa. Pero yung espiritu na binigay ng God, babalik daw sa Diyos. Hindi ibig sabihin niya na pumunta ng langit, hindi. Babalik sa Diyos, pagharap niyan sa Diyos, itatanong ng Diyos, asan yung buhay na walang hanggan na inuutos ko? Kung hindi mo dala, makakapasok ang langit, hindi. Yun ang punto. Kaya sabi ni Job 19:26, pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Namatay na, pero makikita ko siya pa rin. Bakit? Ang tunay na tayo, yung espiritu na nasa loob natin. Halimbawa, Jano ako, pangalan ko Jano. Naputulan ako ng 2 kamay. Ako pa rin o hindi na? Ako pa rin. Nagpapalit ako ng puso. Ako pa rin, hindi na? Okay. Nagpa-plastic surgery ako. Kamukha ko na si Vincencio. Ako pa rin o si Vincencio na ako? Ako pa rin. Although hindi na ako makikilala ng mga tao, pero ako pa din. Bakit? Ako yung espiritu na nasa loob ko. Okay? Kaya, mga kababayan, dapat ninyong maintindihan ito, nilikha tayo ng Diyos, meron tayong espiritu. Yung iba kasi, hindi sila naghahanda. Puro mga bagay lang sa lupa, pera, pangarap, pag-aaral. Hindi nila iniisip, paano kaya sa espiritu? Alam niyo, marami hong tao, napatunayan nila may espiritu sila. Bakit? Namatay sila ng ilang segundo, pero nakabalik sila. Nung namatay sila, nakita nila yung maraming bagay. Nung nakabalik sila, kinuwento nila yung mga bagay na nakita nila nung namatay sila. Yung mga doktor, sabi nila, paano mo nalaman? Patay ka. Kinuwento nila yung mga
pakita ko po sa inyo, panoorin natin. Ito, panoorin natin. In 1994, I was at a family gathering. Unfortunately, it was during a storm that I was not aware of. I had the phone right about here when the phone station that I was in got struck by lightning. I saw a big flash of light come out of the phone, and it hit me in the face. And she got right down to me and then ran by. And I thought, well, that's pretty strange. And I turned to see where she was going, and when I looked back, I saw my body was on the ground. Oh, shit, I'm dead. I saw her getting down on her knees to do CPR. And I could see them, I could hear them, but they couldn't see me or hear me, and I tried calling to them. Years ago, when I worked in a different hospital, I went to see a patient of mine who had been involved in his resuscitation about a week earlier. And I went to see him, and as I approached him, he clearly recognised me, and he said to me, how are you doing? And I remember saying, sorry, how do you know me? And he said, you were at my cardiac arrest. And he began to tell his story of what he saw, and he remembers my face, and he remembers what everybody was doing. And at that time, it struck me as being somewhat odd. Narinig nyo? Ba? Kinikwento nila, ikaw yung nag-revive sa akin. Nakita ko siya, nire-revive niya ako, pero sinubukan kong tawagin, hindi niya ako naririnig. Pero nakabalik ho sila. Ibig sabihin, pinapatunayan ho nito, meron ho tayong espiritu. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, so far, ano yung mga bagay na inihahanda ninyo para sa espiritu ninyo? Naghahanda tayo, pumapasok tayo sa eskwela, pumapasok tayo sa trabaho. Pero ilang taon na ho kayo? So far, ano na yung mga bagay na ipinaghanda mo sa espiritu? Ano na yung bagay na ipinaghanda mo sa araw ng kamatayan mo? Okay? Kaya anong sabi ng Biblia? Sabi dito, Ecclesiastes chapter 12, 1-3, alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan, bago dumating ang masasamang araw. Anong ibig sabihin ng kabataan, araw ng iyong kabataan? Hindi yan yung mga edad. Ibig sabihin ng araw ng kabataan, hanggat may tsansa ka pa. May lakas ka pa, kaya mo pang makakita, kaya mo pang makarinig. Bakit daw? One day, darating yung masasamang araw. Ano itong masamang araw? Araw ng kamatayan. Naintindihan niyo ho? Ano ba ang kamatayan? Ito ho, pag-isipan ho natin. Ano ba ibig sabihin ng kamatayan? Santiago chapter 2 verse 26, ang katawan na walang espiritu ay patay. Sabi ng iba, after niyan wala na, tapos naman eh. Hindi ho. Kasi, yung katawan mo, patay na, pero ikaw, na spirito, lalabas ka. Patay na yan, pero ikaw, espiritu ka. Haharap yan sa Diyos para pupunta ka ba ng langit, pupunta ka ng impyerno. Okay? Babalik ko yan sa Diyos. Pero hindi ito inisip ng mga tao. Next time na lang ho, next time. Alam nyo bakit iniisip ng tao next time? Iniisip kasi nila, tsaka na lang, pag gusto ko na. Pag gusto ko nang maligtas, doon na lang. Hindi ho. Meron lang tsansa para maligtas ka. Kailan yung tsansa? Yung kahapon, mababalikan mo pa? Hindi. Yung bukas, sigurado ka pa? Darating? Hindi. Ano lang meron ka? Ngayon. Ito yung tsansa, yung ngayon. Pero yung iba, bukas na lang, bukas. Sa kalendaryo, walang bukas. Sa relo, walang next time. Ano lang ang meron? Ngayon. Pagkakataon mo po ito. Ang tsansa, pag lumampas, di na yan babalik. Pag namatay ka, wala ka ng tsansa. Pero yung mga tao, isip nila, mahaba ang buhay ko,
Malusog naman ako, bata pa po ako, sa iba na lang po, tsaka na ho ako makinig niyan. Alam niyo yung reality? Unang Samuel 20 verse 3, basahin natin. Iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa... Ano yung isang hakbang? Ayan o. So malayo yung kamatayan sa atin, malapit. Alam nyo, napakalapit. Yung iba rito sa inyo, baka huling linggo nyo na to. Sino dito sigurado pa makakauwi talaga mamaya sa bahay? Kung meron mang makauwi, sigurado bukas gising pa. Di ba ho? Nanyo ito. Pangkaraniwang araw, walang problema. Pero tignan nyo nangyari. Tignan nyo red light. Kailangan niyang huminto. Di ba? Red light. Kailangan niyang huminto. Anong problema? Alam niya kaya yan? Ito, biyahe. Alam kaya nila yan? Na mamamatay sila? Hindi ho. Kasi iisang hakbang. Yung nasa pagitan natin at saka sa kamatayan. Pero hindi yan alam ng tao. Next time na lang ho. Next time na lang. Puro next time. Puro next time. Kaya nga diba, patay na. Ang lakas pa nun Kakwentuhan ko pa yun One day ho, mamamatay tayo. So far, handa na ho ba kayo? Kung mamamatay ka ngayong gabi, alam nyo saan kayo pupunta? Kahit na gusto ninyong pumuntang langit, ang tanong, nakakatiyak ho ba kayo na kapag namatay kayo ngayong gabi, makakarating talaga kayo ng langit? Kaya ho, sabi, alalahanin mo yung lumika sa iyo sa araw ng iyong kabataan. Ito ho yung reality. Bago dumating ang masasamang araw, di ba? At ang mga taon ay lumapit na iyong sabihin, wala akong kasiyahan sa mga ito. Anong ibig sabihin nun? Kahit tumama ka ng loto, may mga matatanda na, tumama yan ng loto, may enjoy pa ba nila yung pera? Ano ba sila? Round trip sa buong mundo? Hindi. Bago ang araw, liwanag, buwan, at ang mga bituin ay magdilim, anong ibig sabihin nun yan? Lumalabo yung mata. Ito yung reality. Marami dito matatanda. Maintindihan nyo, di ba? Yung kulay dilaw pa, tagapag-ingat ng bahay ay manginig. Yes ho, pag tumatanda, nanginginig ho. Malalakas na lalaki ay mapayukod, nakukuba. Manggigiling ay tumigil sapagkat sila'y kakaunti, nauubos yung ipin. Okay, di ba? Nabubungi ho tayo. Ang tao ay babangon sa huni ng ibon. Yung mga matatanda ho, kamusta ho tulog nyo? Malalim pa ba? Konting kibot, gising ka. Kaya nga ho yung mga matatanda, pag sa umaga, antok sila. Bakit? Alas 3, alas 4, magigising na yung mga yan. Mababa na tulog nila. Lahat ng mga anak na babae ng awitin ay mapababa. Ano iho? Pakiulit. Nabibingi. Di ba? Sila man ay matatakot sa matataas at ang mga kakilakilabot ay nasa daan. Nerbyoso, nerbyosa. Ito na ho, di ba? Puno ng almendro ay mamulaklak, puti yung buhok. Namumuti yung buhok. Balang ay maging pasan at ang pagnanais ay mabigo. Bakit nabigo? Ang daming pangarap, di naabot. Bakit? Sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan. Patay na. Ito yung reality ng buhay. Ano mangyayari sa mga naiwan? At ang mga nagluluksa ay gumagala sa mga lansangan. Nakakita na kayo ng libing? Yung karo nasa unahan, nasan yung mga naglilibing? Gumagala sa lansangan. Nakikilibing. Bakit sila nakapila? Sunod na sila. Ito yung reality ng buhay. Naintindihan niyo ho? So far, kamusta ho? Ano na yung preparation na ginawa ninyo para sa spirit na yan? Gusto niyong pumuntang langit. Naniniwala kayong may langit. Pero anong hinahanda mo para makapunta ka ng langit? Ang paraan, sabi ng Biblia,
Buhay na walang hanggan. Tanong, may buhay na walang hanggan ka ba? Ang utos ng Diyos, kaligtasan. Tanong, naligtas ka na ba? Kung mamamatay ka ngayong gabi, makakapunta ka ba talaga sa langit? Ito yung mga bagay na dapat na pinag-iisipan natin. Alam ko, abala kayo. Marami talaga kayong ginagawa. Pero tandaan nyo, one day, sa isang buhay na ito, isang araw, mamamatay tayo. And then, Hebrews 9:27, basahin mo natin. Yamang itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom, judgment. Kaya yung reality, eto ho tayo, mga kababayan. 8 to 9 months, nasa sinapupunan ni nanay. Para saan? Bakit kailangan 8 to 9 months? Preparation yan. Para pag niluwal, normal, kaya niyang mabuhay sa mundo. Tama. So lumabas, sabi ng Bible, 70 hanggang 80 years. Tapos, mamamatay. Tanong, para saan yung 70 hanggang 80 years? Ilang taon ka na ngayon? Para saan yan? Preparation din. Para pagkatapos ng kamatayan, dalawa lang yan, langit o impyerno. Pero kung wala kang preparation na gagawin, kahit na gusto mong pumuntang langit, pwede hindi. Yes, so. Sa school, ang policy, no ID, no entry. Sa langit, walang kaligtasan, walang langit. Walang buhay na walang hanggan, walang langit. Naintindihan nyo ninyo? Kaya ho, mga kababayan, may purpose yung buhay nyo. Naintindihan nyo ho? Hindi mahalaga kung wala kang pera, may butas yung bubong ng bahay, hindi mahalaga. Ang mahalaga, maligtas ka. Naintindihan nyo ho? Mahalaga ho yung kaligtasan. Ang utos ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung wala ka pa nito, ilang taon ka na, kung wala ka nito, anong sabi ng Diyos sa'yo? Lapit ka sa akin. Okay? Lapit ka sa akin. Itong linggo po na ito, naniniwala po ako, okay? Tsansa mo to. Tsansa niyo ho ito. Sa kulang-kulang 10 oras, ilang taon na ho kayo ngayon? 10 oras lang ng buhay ninyo yung hinihingi ng Diyos. Kapalit niyan buhay na walang hanggan. Yung 10 oras ho, kalabisan ba para ibigay ninyo sa Diyos? Yung 10 oras na pakikinig, may mawawala ba sa inyo? Wala. Bagkus, magkakaroon ka. Kaligtasan, buhay na, walang hanggan. Naintindihan niyo ho? Kaya, Jeremias 21:8, ganito ang sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Mga kababayan, eto tayo ngayon. Pwede kang pumili. Gusto ko ng langit, gusto ko ng impyerno, bala ka. Pero alam ko, ang pipiliin ninyo langit. Pero, nakakalungkot, balik ko kayo bukas. Masyado pa po akong bata para pag-isipan yung tungkol sa Diyos. Yung iba naman, masyado naman akong independent. Ibig sabihin, hindi ko naman kailangan yung Diyos. Okay naman yung business ko ngayon. Okay naman yung family ko ngayon. Yung iba masyadong masaya para hanapin yung Diyos. Okay naman, wala naman ako masaya naman ako sa relasyon ko ngayon. Hindi nila hinahanap yung Diyos. Ito, busy po eh. Balik po kayo bukas, kuya. Balik kayo bukas, ate, nanay, tatay. Busy po eh, busy. Balik po kayo. Pagod. Dami niyong dahilan. Pero gusto niyong pumuntang langit. Huwag niyong hintayin yung dulo. Ano yung dulo niyan? Huli na para hanapin yung Diyos. Bakit? Patay na. Hanggat may chance ho kayo, mga kababayan, samantalahin nyo ho. Tapos na ho tayo. Okay? Dalawa lang ho yung pinupuntahan ng tao. Langit, impyerno. Wala hong purgatorio. Naintindihan nyo ho? Kaya, may tanong ho dito. Saan mo gustong gugulin yung buhay na walang hanggan mo? Doon ba sa walang hanggang langit? O doon sa walang hanggang impyerno?
Saan niyo gusto? Langit, impyerno? Kung babalik ka dito bukas, alam ko, pinili mo yung langit. Pero dyan sa upuan mo, sumagot kang langit, kung hindi ka babalik bukas, alam ng Diyos kung ano yung pinili mo. Naintindihan niyo ho? Mga kababayan, sana ho bumalik ko kayo. Babalik ko kayo bukas. O hindi? Yan, sana hanggang Biyernes. Medyo maulan. Kung lumakas man yung ulan, bumalik ko kayo. Okay? Tapos na ho tayo. Itutuloy ho natin yung pag-aaral bukas ho ng gabi. Okay ho? So, manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos, salamat ho sa pagkakataon na ito na binigay ninyo sa amin para ho dumulog dito sa harapan ng inyong salita. Ngayong gabi, pinag-isipan ho namin yung mga mahahalagang tanong ng buhay at higit sa lahat, pinag-isipan ho namin ano yung layunin ng aming buhay. Tinuro nyo sa amin na kailangan ho naming maligtas, kailangan namin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ho yung pinakalayunin ng aming magulo, malungkot, at maiksing buhay dito ho sa lupa. Kaya tulungan po ninyo yung mga naimbitahan na sana'y makabalik ho sila bukas. Ingatan nyo sila sa kanilang pag-uwi at muli po ninyo silang akayin pabalik dito ho sa harapan ng inyong salita bukas. Ito po yung lahat ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen.